501. Alston. Nanalo si Dustin. Pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan at pinatay ang isang pangkat ng higit sa 160 katao. Sa oras na iyon, si Alston at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadali sa field kung saan naganap ang labanan. Gayunpaman, ang lahat ng isang biglaang, isang bahagyang takot, boses ay nanggaling sa nakakadikit na bato sa kanyang kamay. Ano? Totoo ba? Paano niya napatay ang isang koponan na may higit sa 160 katao sa ganoong kaikling panahon? Oras. Hindi napigilan ni Alston ang paghinto. Napatulala rin ang lahat ng tauhan niya nang marinig ang balita. What the hell is going on? Damn it! Nagdilim ang mukha ni Alston. Dati, parehong may magulong magic treasure sina Jade at Hyman. Kanilang mga kamay. Ngunit pinatay din sila ni Dustin. Mukhang minamaliit ko ang bastos na ito. Kahit na nasa Divine Realm lang siya. Napakahirap niyang sirain. Bulong ni Alston sa pagmumuni-muni. Alston. Mukhang iba talaga si Dustin. Tumango si Meredith at sinabing, Humph. Aaminin ko medyo espesyal si Dustin sa ilang aspeto. Paano niya nabubure ang dalawa sa aking mga koponan ng ganoon kadali? Sa tingin ko may dalawang posibilidad. Una, si Dustin ay nagtataglay ng isang makapangyarihan. Kakayahang tumawid sa ilang kaharian at pumatay ng isang medium grade na Diyos na. Ay higit sa kanyang antas. Pangalawa, sa palagay ko mayroong mga kakilakilabot na katamtamang antas na mga banal na Diyos. Kanyang team para tulungan siya. Well, siguradong hindi siya naglalaro. Dapat kong tanggapin ang sitwasyon. Seryoso simula ngayon. Dapat natin siyang patayin sa lahat ng paraan. Maaaring siya ay may talento. Ngunit naniniwala ako na walang sino man sa lugar na ito ang makapangyarihan. Sapat na para talunin ako. Sa laki ng team at bilang ng magulong magic treasures. Hindi ako. Mas mababa kay Dustin. In terms of strength. On the other hand, I'm far better. Kaysa sa kanya. Maghintay at makita ipaalam. Hindi ko hahayaang makatakas ang bastos na iyon sa pagkakataong ito. Mayabang na sabi ni Alston na may tampo sa mukha. Oo, nobody lang si Dustin. Paano niya matatalo si Alston? Napahamak ang Dustin na iyon. Siguradong pira-piraso siya ni Alston. Kanyang mga tauhan. Ang kakuha ni Alston ay umakyat sa ng A. Para harangin ang isa pa. Biglang nagliwanag ang kamay. Sandali. Nag-aaway si Dustin. Gulat na bulalas. Sa kanila. Magiging ako. Daan patungo sa kanilang destinasyon. Umalangaw-ngaw ang mga tunog sa buong parang. At sa lupa. Patayin. Pinangunahan ni Dustin ang kanyang pangkat. Ang lakas ng pangkat na iyon at pinag-aralan ang lupain bago kunin. Aksyon kasama ang kanyang koponan. Pinuntirya ang pinuno ng ang diskarte sa labanan na ito sa mahabang panahon. Ang unang hakbang patungo sa pagkapanalo ay upang mahuli ang pinuno ng A. Ang mga tao ay walang anumang magulong magic treasure. Nanalo si Dustin. Lahat ng miyembro niyan. Patungo sa larangan ng digmaan kasama ang kanyang mga tauhan. Ganap na inalis ang isa pa. Upang palibutan at patayin ang isang pangkat ng 150 katao. Na ako. Tumaas ang pressure sa kanya. Wala pa akong narinig na binata sa Divine Realm na kayang gawin. Ganyan. Aminin ko, medyo humahanga ako sa kanya. Ingat, Alston. Ang Dustin na iyon ay isang siya, hindi nakakatulong. Kapangyarihan ay mas malakas kaysa. Tingnan mo siya bilang A. Makuha. Sa oras na iyon. Kung papatayin ko siya, lahat ng pag-aari niya ay pag-aari. Ngumisi si Alston. Sa sandaling iyon. Ito. Alston. Nandito si Dustin. Naglalakad siya papunta. Alston. Tulong. Nang biglang nagmula ang matataas na tili at nakakakilabot na hiyawan. Ang pakikipag-ugnayan. Ben. Anong nangyayari? Tuluyan na siyang natulala. No. Nakakatang na sigaw. Ikaw. Sagutin mo ako. Ben. Sumigaw siya.
Hindi mo kailangan. Umalangaw-ngaw mula sa Dustin. Maglakas loob mo bang patayin muli ang aking mga tao? Oo, si Dustin. Naaalala ko ang pagpatay kay Hyman at Jade noong nakaraan. Gayunpaman, ito ay napakaraming araw na ang lumipas. Ngunit wala kang nagawa para ipaghiganti sila. Maghintay lang at tingnan. Austin, malapit na. Turn mo na. Pero bago kita patayin, papatayin ko lahat ng miyembro mo isa-isa. Hindi kita papatayin hanggang sa mamatay ang bawat isa sa kanila. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ikaw at ang iyong koponan ay mapapawi. Kaya Austin, enjoy mo ang iyong buhay habang kaya mo pa. Malamig na sabi ni Dustin sa kabilang side ng contacting stone. Tapos, may matulis na bitek na parang may nabasag. Pagkatapos, nagkaroon ng patay na katahimikan. Galit na galit si Austin. Nagsalubong ang kilay niya at parang nagpipigil ng hininga. Naghahanda na siyang sumigaw sa galit. Nagulat din ang mga lalaking nakapaligid sa kanya habang nagkatinginan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng isang biglaang. Ang kontak bato sa kanyang kamay. Muling nagliwanag. At isang marahas na espiritual na enerhiyang pandama ang nailipat. Palabas. Austin. Tulungan mo kami. Pakiusap. May nagtatangkang pumatay sa akin. Naramdaman ko ang pagtakbo niya papunta sa akin. Taguan habang nagsasalita kami. Si Dustin. Isang tinig ang nanggaling sa nagdikit na bato sa kamay ni Austin. Dati, binigyan niya ng contacting stones ang isang dosenang pinakamatalino niya. Mga lalaking may mahusay na kakayahan sa paggalaw ng katawan. At ipinadala sila upang magtanong tungkol sa ang kamakailang balita. Bukod dito, ang contacting stone ay nagbigay daan sa kanila na makipag-usap sa isa't isa sa isang iglap. Umalis ka. Bumalik ka agad. Sigaw ni Austin. Isang sigaw ang nagmula sa kabilang linya. Huli na, pinatay ko siya. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Austin. Biglang umalangaw-ngaw muli ang mapanuksong boses ni Dustin mula sa pakikipag-ugnayan. Bato. Pagkatapos, sa isang malakas na putok, tila ang batong nakikipag-ugnayan sa kabilang dulo. Madudurog na naman. Habang hawak ni Austin ang contacting stone sa kanyang kamay. Bahagya siyang nanginig. Tensyonado ang kapaligiran. At napakatahimik na maririnig ng isang tao. Drop ng pin. Walang nang ahas magsalita. Narinig ng lahat ang sinabi ni Dustin. Ito ang pinakaseryosong provocation. Na para bang sinasampal niya si Austin. Kanyang mukha. Nilinaw na ni Dustin ang sarili. Ibig sabihin ay hindi siya titigil. Hinahabol si Austin hanggang sa mapatay ng isa sa kanila ang isa. Sa orihinal, sa larangang ito ng digmaan kung saan ang mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos nakipagkompetensya sa isa't isa, naisip ni Austin na siya ay isang walang talo. Eksperto at na siya ay nakatakdang talunin ang lahat at maging ang pinaka nakakasilaw na nagwagi sa huli. Walang nang ahas na guluhin siya dahil malala ang kahihinatnan nito. Gayunpaman, walang sino man ang nag-asam ng gayong pagliko ng mga kaganapan. Si Austin ay hindi pinukaw at hinahamon lamang, ngunit napahiya din ng malalim sa kanya. Kalaban. Ang nakadagdag pa sa kahihiyan ay ang kalaban niya ay isang divine lamang. Realm Warrior. Ito ay isang mapait na tableta para sa kanya upang lunukan. Dustin. I swear that I must kill you. Or I will have to kill myself instead. Sa sobrang galit ni Austin ay nanginig ng husto ang buong katawan niya at siya. Halos magkapira-piraso ang sariling ngipin. Ang nakikitang galit na apoy ay nag-aapoy sa kanyang katawan. Na nag-aapoy sa hangin at pinaikot-ikot ang nakapalibot na espasyo malapit sa kanya. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Higit sa isang dosenang makukulay na mga batong nakikipag-ugnayan. Flew out of his sleeves at dumapo sa harap ng kanyang mga subordinate na ay mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Kayong lahat, pumunta at imbestigahan ang kanyang kinaroroonan ngayon. Magsumbong ka sa akin kapag may nahanap ka. Na may malungkot na mukha. Ibinigay ni Austin ang kanyang mga utos sa mga katamtamang antas na banal na mga Diyos sa kanyang koponan.
Medyo nag-alinlangan ang medium grade na mga Divine God at tumingin. Magkasalubong ang kilay. Kung magkaharap nga sila, kasama si Dustin, maaaring mahulugan ito ng kanilang tiyak na pagkamatay. Ilang segundo lang kanina, malinaw na narinig ng lahat ang balita na ang mga taong ipinadala upang hanapin si Dustin ay naroon na. Pinatay ni Dustin on the spot. Walang nakaligtas. Napagtanto nilang lahat na ito ay isang medyo mapanganib na gawain. Gumawa ng anumang investigasyon sa kinaroroonan ni Dustin. Go now! Ano pang hinihintay mo? Napaungol si Alston sa galit. Labis siyang hindi nasisiyahan sa kanilang mga reaksyon. Ang mga medium grade na Divine God na iyon ay idiniin ng aura. Sa paligid ng Alston, na nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Nang walang pagpipilian. Ngunit para sumunod, dali-dali silang umalis. Bawat isa ay may hawak na batong pandikit. Kamay, Dustin. Simula ngayon, susundan kita kahit saan ka man magpunta. Ikaw ay mapapahamak at ito ay tiyak na mangyayari maaga o huli. Nagmura si Alston na nakaplaster sa mukha niya ang sama ng loob. Samantala ang kanyang mga subordinate ay nagsimulang abala sa paghahanap kay Dustin. Bawat sulok at cranny ng isang tiyak na lugar. Kapag may nahanap na sila, agad nilang isusumbong kay Alston. Sa pamamagitan ng mga contacting stone na ibinigay ni Alston. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Dustin ang sitwasyon at kaagad. Nalaman ang kanilang mga taktika. Haha, tila itinuturing ako ni Alston bilang isang mabigat na kaaway. Ngumisi si Dustin. Sa panahon ngayon, nagpasya siyang huwag nang harapin si Alston. Ang koponan ay malaki pa rin sa bilang at tila. Ang kanyang sarili ay napakalakas din. At siya ay nagpino ng higit sa isa. Magulong magic. Alston. Siya ay magpapakita at haharap sa kanya ng direkta. Malinaw kung ano ang ginagawa ni Alston at ng kanyang mga tauhan. Kaya, pahinga ka na. Ilang. Ang pangangaso. Ang kamay niya. Binitawan ni Dustin ang boom, boom, boom. Habang ang mga higanting ulap ng kabute ay kumalat sa kalangitan. Maging ang Alston. Nahanap na namin si Dustin. At ang kanyang koponan. Milya-milya ang layo. Kumikinang ng maliwanag ang nakakadikit na bato sa kamay ni Alston. Bilang ilang mga mensahe ay inihatid sa kanya. Lumapit si Alston sa larangan ng digmaan kung saan naroon si Dustin at ang kanyang pangkat. Sa gitna ng pag-atake. Nang makita nila si Dustin. Sila, perpekto. Magtago kayong mabuti. Tama ako. Ang contacting stone. Pwede. Hindi ito isang pagsasanay. Malaking laban ito kaya ilabas mo. Kanyang kamay. Pinamunuan ni Alston ang kanyang pangkat na binubuo ng higit sa 200. Lalaki na magmarcha pasulong sa napakabilis na bilis. Sila, ng kanyang mga kapangyarihan upang sumulong sa pinakamabilis na paraan na posible. Gumalaw siya, napakabilis. Sinubukan ang kanilang makakaya. Gaya ng dati, patuloy na lumilitaw at nawawala. Lumalabas-labas, parang misteryosong anino, sa isang nakakagulat na bilis. Siya ay naglaslas, matagumpay at naalis sa kompetisyon. Pagkatapos sa isang iglap ng isang mata, si Dustin at ang iba pa niya. Team at nawala, nakatanggap ng ulat, impyerno ang nangyari. Paano kaya niya? Galit. Dapat ay mas mabilis siyang kumilos at nakarating dito ng mas maaga. Gumawa ng isa pang pag-scan at hanapin siya. Sumuko. Siya ay dumating. Sa susunod na mga araw, sinira ni Dustin at ng kanyang mga tauhan ang ilan pang mga koponan. Magkasunod. Ito ay hindi na dumating bilang isang sorpresa mula sa kanyang diskarte. Napatunayang mabisa, habang ang mga taga-manman ni Alston ay patuloy na nag-uulat ng lokasyon ni Dustin. Ang labanan ay, si Dustin at ang kanyang koponan ay nagkaroon. Nakalkula na ang oras at distansya bago siya kumilos. Alam niya kung ano, siya ay magpapakita. Talunin ang mga umaatake at pagkatapos silang lahat ay tatakas. Bilang isang grupo sa loob ng isang tiyak na oras. Palagi niyang itinatago ang sarili niya. Kaya ganoon. Si Alston at ang kanyang mga tauhan ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makita ang kanyang lupa. Mga dragon.
Hindi nalaman ng mga scout na ipinadala ni Alston kung paano magagawa ng koponan ni Dustin. Biglang sumulpot, sinisimulan mo na talaga akong inisin. Ikaw, matagal na, pero hindi man lang niya nasulyapan si Dustin. Lumaki siya, higit pa, ni Dustin. Kung sa bagay, ito talaga ang gusto ni Dustin. Hindi maaaring magpatuloy sa ganito. Magkaroon ng intuit tayo na tila malalaman ni Dustin ang aming susunod. Gumagalaw, kaya naman kaya niya palagi. Sabi kay Alston lahat. Oh, aba, sa pangalawang pag-iisip. Oo, baka totoo ang sinabi mo. Si Alston ay natigilan sa una at pagkatapos ay nagsimulang ayusin ang lahat bilang. Sinubukan niyang hilahin ang sarili. Maaaring tama ka. Posible ang sinabi mo. Sa huli, tumango si Alston at sumang-ayon sa ideya ni Meredith. Siya ay naging lalo pang naguguluhan ngayon. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan para makitungo sa bastos na yon. Sinimulan ni Alston na i-rack ang kanyang utak para sa isang ideya na haharapin si Dustin. Well, I have an idea. I think I will use the huge crowd strategy. Biglang nagningning ang mga mata niya habang tuwang-tuwa niyang isinisigaw ang plano niya. Diskarte sa napakaraming tao. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin kay Alston na may pagtataka. Siya ba? Bumubuo ng mga salita. Talagang diskarte ba iyon? Ipadala ang aming mga tauhan upang makipag-ugnayan sa lahat ng mga koponan sa larangang ito. Imbitahan silang lahat dito para sabay nating ma-corner at patayin si Dustin. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga koponan ay magtutulungan upang bumuo ng isang malaki. Pagbuo ng pagkubkob, maaari naming isagawa ang isang masusing paghahanap para sa Dustin. Naniniwala ako na sa dinami-dami ng naghahanap sa kanya. Kaya namin, tiyak na mahanap siya. Hindi na natin siya mamimiss kung actress siya sa A. Kanto, malakas na anunsyo ni Alston. Alston. Magandang ideya iyan. Ngunit iniisip ko kung ang ibang mga koponan sa larangan ng digmaan na ito ay makikinig sa iyo. Well, at least kailangan nating subukan. Maingat na sinabi ng isang matandang katamtamang grado na banal na Diyos kay Alston. Naniniwala na ako na malapit sa 2 ang puntos ni Dustin. 100,000. Mayroon din siyang 3 magulong magic treasure at lahat ng uri ng kayamanan na hindi mabibili ng salapi. Isa siyang matabang tupa. Bukod dito, siya at ang kanyang koponan ay nawasak ng hindi bababa sa 100 mga koponan. Sa panahong ito, ang kanilang ani ay talagang kamangha-mangha. Masasabing lahat ng tao sa kanyang koponan ay gumawa ng malaking pag-unlad. At nakakuha sila ng maraming bagay mula sa kanilang mga tagumpay laban sa ibang mga koponan. Higit pa, sa kabila ng kanyang simpleng panlabas na anyo, si Dustin ay talagang malupit at walang awa. Sinadya niyang ibinunyag ang lokasyon ng kanilang base camp at hinikayat ang ibang mga koponan na manghuli sa kanila. Minsan nasabi ko sa iba, tungkol sa kanyang balak, tiyak na magdudulot ito ng galit ng publiko at gagawin niya. Maging ang pinakakinasusuklaman na kaaway sa kompetisyong ito. Kaya, huwag mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa lahat ang tungkol kay Dustin at kanyang masasamang gawa. Haha, sa oras na iyon, sasamantalahin ko ang aking prestihiyo dito. Larangan ng digmaan upang tawagan ang lahat na magkaisa at harapin siya ng sama-sama. Ako, naniniwala na ang karamihan sa mga koponan ay aktibong tutugan sa akin. Ngumisi si Alston. Wow, ang galing. Napakahusay nitong ideya. Tuwang-tuwa ang mga tauhan niya nang marinig ang plano ng kanilang amo. Hindi nagtagal. Nagpadala si Alston ng ilang matatalinong lalaki para gawin ang trabaho. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng utos ni Alston, ipinakalat ng kanyang mga tauhan ang kanyang aloksa. Mag-imbite ng iba pang mga koponan na makipagtulungan sa kanya. Siya ay may isang layunin sa kanyang isip na lipulin si Dustin at ang kanyang grupo. Ipinakalat din niya ang kanyang mga tauhan. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kayamanan ni Dustin. At ang kanyang balak na pabagsakin ang isa pa. Mga koponan. Napangisi si Alston. Ang mga taong ito ay masyadong mahuhulaan.
Naisip niya, gaya ng inaasahan niya. Tumugon ang lahat ng iba pang pinuno ng pangkat sa kanyang panawagan. Walang awa si Dustin. Hindi ako makapaniwala na sinasadya niyang i-leak ang location ng team niya. Lumalabas. Inilagay niya ang lahat ng uri ng mga bitag ng palihim. Naghihintay para sa amin. Mahulog sa patibong. Ang tusong tao. Ito ay para sa pinakamahusay na interes ng lahat na tugisin siya. At ilabas mo siya. Marami ng puntos si Dustin. On top of it, meron siyang 3 magulong magic treasures. Ang kanyang nasasakupan ay kasaganaan din. Isang magandang desisyon na tumugon sa tawag ni Alston na pabagsakin si Dustin. Pagkatapos natin siyang ilabas, makukuha natin ang ating bahagi sa mga samsam. Kaya, punta tayo kay Alston. Habang inaatake namin si Dustin, maaari rin naming salakayin ang kanyang koponan. Sa makatuwid, ang aming layunin ay gawin ang lahat ng aming makakaya upang makakuha ng higit pang mga puntos at mahiwagang kayamanan. Ang iba pang mga koponan ay mabilis na tumugon sa tawag ni Alston sa sandaling sila. Nagkaroon ng kanyang alok. Kinabukasan, mahigit 10 koponan ang dumating upang makipagkita kay Alston at kanyang mga tauhan. Mayroong higit sa 2,000 tao sa kabuuan. Sa ngayon, sa kompetisyong ito, halos ang kabuoang bilang ng mga nakaligtas. Humigit kumulang 2,000. Sa madaling salita, halos lahat ng mga tao sa lugar na ito ay dumating upang makilahok. Sa pangangaso kay Dustin, nang makarating sa kanya ang balitang ito, natigilan si Dustin. Seryoso, ganito ba ako nakakainis? Hindi ako makapaniwala na maraming medium grade na Divine God ang gusto sa akin. Patay. Mapait na ungol ni Dustin. Alam niya na ang kanyang saloobin ay may posibilidad na kuskusin ang maling paraan sa ilan. Mga tao, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki. Sa katunayan, lahat ay may kanilang mga mata sa aming mga punto at aming magic. Mga kayamanan, lahat sila ay gustong makakuha ng bahagi. Sinabi ni Hare. Oo, hanggang sa, ang layunin niya ay tipunin ang lahat ng mga koponan sa lugar na ito. May ano ang gagawin natin? Walang pagkakataon laban sa gayon. Nag-aalalang sambit ni Kisley. Nagsanib kamay ang mga banal na Diyos. Ito ay magiging isang mabigat. Malakas ang mga miyembro. Hindi nila kinaya. Huwag kang matakot, pero meron pa rin kami. Mahahanap sila. Ngunit hindi madali para sa kanila na subaybayan tayo. Maglaro, ay tumpak na mag-iimbestiga sa lahat ng mga koponan. At panoorin ang kanilang bawat galaw. Wala tayong magagawa kung banded sila. Maaari nating salakayin sila at sirain. Darating ang kompetisyon. Mga banal na Diyos at manalo sa tagumpay. Malakas na pagsusuri ni Dustin. Malakas na kaaway sa lahat. Mga hamon palagi. Nagulat ang mga miyembro ng koponan sa kanyang mga aksyon. Napakalubhang sitwasyon. Darating ang kalaban. Hindi natatakot si Dustin. Lahat. Hindi lang siya talented kundi pati na rin. At persigido tulad niya kung gusto nila. Parehong iniisip habang pinapanood nila. Tayo para kumita ng kayamanan. Kapag inalagaan namin ang mga pangkat na ito. Kami, ang mga taong iyon. Kapag nagawa na natin. Maaari na tayong umalis sa kanyang. Tama sila. Nakulong sa Fallen Divine Valley sa mahabang panahon. Upang ipakita ang kanyang suporta. Dahan-daw ang naghiyawan ang mga miyembro ng pangkat. May punto. Pupunta tayo. Lahat at patayin sila. Lahat ng nasa team ni Dustin ay nagsindi. Sila ay nasa mataas na espiritu at ang malaki. At magkaroon ng isang pagpunta sa trabaho sa ilang. Ipinaalam ni Dustin sa kanila. Agad na lumubog sa lupa at pumunta. Nagtipon ng 50 milya. Sa tingin mo dapat malaman ng lahat. Ay isang walang awa na tao. At mayroon siya. Ay nag-set up ng mga bitag at nasira sa. Kung lumaban siya sa mga koponan na iyon ng lantaran at nanalo. Wala ako. Problema niyan. Ngunit gumamit siya ng ilang maruming paraan upang manalo. Iyon ay labag sa mga patakaran at mga regulasyon ng kompetisyon. Sa makatuwid, kailangan nating magtulungan para mapuksa ito.
Istorbo. Si Alston ay gumagawa ng isang mapagbigay na pananalita upang sawayin ang pag-uugali ni Dustin. Napumukaw sa galit ng lahat. I agree. Balita ko nasa Divine Realm lang ang brat na iyon. Kung tungkol sa lakas, mahina siya tulad ng langgam. Hindi man lang katumbas ng halaga. Pagbanggit, ngunit gumamit siya ng ilang dirty tricks para mauna. Siya ay kasuklam-suklam. Nagpalitan ng bulong at bulungan. Tumanggaw naman ang iba. Kasunduan. Narinig ko ang balita na si Dustin ay may halos 200,000 puntos. Marahil ay mayroon na siyang higit sa 200,000 puntos ngayon. Mayroon din siyang kahit 3 magulong magic treasures na kasama niya. Bukod dito, ang koponan ni Dustin ay nagtanggal ng hindi bababa sa 7 mga koponan. Taya ko ang dami ng puntos at ang mga kayamanan na mayroon sila ay hindi masusukat. Lahat, hindi natin pwedeng palampasin ang gintong pagkakataong ito. Paano ito? Once we confront him, yung mga nakakatapos, mula kay Dustin at sa kanyang koponan ay makukuha ang lahat ng kanilang mga puntos at kayamanan. Nagpatuloy si Alston. Karamihan sa kanila ay natuwa nang nagliwanag ang kanilang mga mata. Well, putulin na natin ang kalokohan. Simula ngayon, magkakasama kaming lahat habang nag-canvas sa lugar. Kailangang mahanap si Dustin. Nag-boom si Alston. Nakuha ko. Nag-echo ang lahat. Lahat sila ay may parehong layunin. Mahanap si Dustin at ang kanyang koponan sa lalong madaling panahon. Posible at gumawa ng isang kapalaran mula dito. Kaya, sa ilalim ng mga utos ni Alston, mahigit 10 mga koponan ang naglabas at nagsimulang gawin. Hanapin ang kanilang target. Ang bawat koponan ay halos 10 milya lamang ang layo sa isa't isa. Kaya sila, maaaring sumaklaw sa isang mas malaking lugar at sabay na pinagmamasdan ang likod ng isa't isa. Oras. Binigyan din ni Alston ang bawat team ng contacting stone. Para magawa nila, ipaalam sa isa't isa ang kanilang kinaroroonan. Kung sakaling gagawin ng sino man sa kanila, makita si Dustin. Maaaring dumating ang ibang mga koponan at tumulong. Gumawa ng aksyon. Sa sandaling nagbigay ng utos si Alston, ang lahat ng mga koponan ay mabilis na nagsimula sa kanilang paghahanap. Sa oras na ito, mabilis na naglalakbay si Dustin sa ilalim ng lupa. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang makipag-usap sa Earth Energy. Sa pamamagitan nito, naiintindihan niya ang sitwasyon mula sa malayo. Dahil sanay siya sa Earth Exploring Technique, kaya niya, madama ang sitwasyon na higit pa kaysa sa magagawa niya sa lupa. Lumipas ang kalahating araw. Nakahanap si Dustin ng bagong batch ng Earth Dragons para madagdagan ang kanyang storage. Ang kanyang mga nakaraang labanan ay naging mabangis. At bilang resulta, marami. Ang kanyang mga dragon sa lupa ay namatay sa daan. Sa kanyang bagong nahanap na batch ng Earth Dragons, nalaman niyang mayroon na siya ngayon. 800 Earth Dragon sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang natural na enerhiya sa Fallen Divine Valley ay sagana. At ang napakarami rin ng Earth Energy. Ang mga dragon sa lupa ay umunlad sa mga ito. Kondisyon. Kaya, isang malaking batch ang ipinanganak. Gamit ito sa kanyang arsenal. Si Dustin ang may kapangyarihan. Ipinatawag niya ang kanyang Earth Exploring Technique habang naglalakbay siya. Sa ilalim ng lupa, nakikipag-ugnayan sa Earth Energy. Hindi nagtagal, siya ay nag-set up ng ilang mga array. Ang mga arrays ay hindi lang basta-basta special sila. Mayroon silang ilang pagkakatulad sa ordinaryong array. Ngunit nagkakaiba sila. Ibang parte. Ang partikular na uri ng array Dustin set up karamihan. Binubuo ng Earth Energy. Ginawa ito para sa isang partikular na uri ng topography, na bumubuo ng lahat ng uri ng mga batas na naghihigpit sa isa't isa. Kaya, lumilikha ng lahat ng uri ng kakaiba at kakilakilabot na enerhiya. Ang mga sinaunang Earth Masters, na nakamit ang tuktok ng Earth Exploring Technique, ay napakalakas. Maaari silang gumamit ng lihim. Mga diskarte upang makipag-usap sa Earth Energy sa isang iglap. Kaagad, baguhin ang anyo ng lupa at mga bundok. At itayo ang lahat, mga uri ng nakakatakot na lupain ng kamatayan.
Hindi tulad ng mga dalubhasang master na ito. Si Dustin ay kailangang gumugol ng oras sa paglalakbay sa ilalim ng lupa upang i-set up ang mga bitag na ito. Kasabay nito, higit sa 100 mga koponan ang desperado. Hinahanap si Dustin sa ibabaw ng lupa. Mayroong kahit na mga pagkakataon na siya ay direkta sa ilalim ng mga ito. Mga koponan. Kung ang mga grupong ito ay naging mas mapagmasid, magagawa nila, natagpuan ang kanyang lokasyon. Gayunpaman, nagawa ni Dustin na makatakas sa pamamagitan ng pagkuha. Bentahe ng Earth Energy. Ang kanyang presensya ay nabalot ng masaganang Earth Energy. Kaya naman, ang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos na nagmamarcha sa ibabaw ng lupa ay hindi magawa. Perceive his proximity kahit literal na nasa ilalim siya ng mga paa nila. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit hindi natakot si Dustin sa kabila ng dami. Medium grade na mga banal na Diyos na naghahanap sa kanya. Siya ay talagang nasa isang kalamangan. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Naher at Otis ang kanilang koponan na magtago sa punong tanggapan. Mahigit 100 Earth Dragon ang nakatago sa paligid ng base camp. Nagbabantay sila sa mga miyembro. Kaya napakaganda ng lugar na ito. Ligtas. Walang dapat ikabahala na may biglang darating. Sa kanila, halos tapos na si Dustin. 5 elements and 4 beasts array is exhausting. Ito dapat, sapat na makapangyarihang harapin. At nakahinga siya ng maluwag. Para siyang isda. Array ay marahil ang pinakamakapangyarihang isa na maaari kong i-set up sa aking pagmamalaki na bulong sa sarili. Sa kabila ng pagod, langit at lupa, pati na rin ang ilang banal na table task na maaaring makatulong sa kanya. Lagyang muli ang sarili. Nang makahanap siya ng komportableng posisyon, sinimulan niya ang kanyang posisyon. Pagpipino at magic pills na ginagamit niya lahat sa labas ng mundo. Kaya sila ay ay puno ng lakas, at siya ay bumalik sa kanyang rurok. Nagpaputok lahat, walang sino man. Gagawin ang huling yugto ng kompetisyong ito kahit na kumikinang ang mga mata. Nangangati siyang sumubok. Boom! 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 Kasama ang kanyang 800 Earth Dragons. Dustin. Nang makita ni Hare at Otis na bumalik si Dustin, tumakbo sila. Naghihintay ng higit sa 1 araw sa base camp at nagkaroon. Sa wakas kumuha. Huling laban. Laban sa higit sa 100 mga koponan. Kung nagawa nating makalabas ng buhay. Moral. Nag-scan siya. Fuck. Espiritu. Dustin. Iyong pananalita. Magmadaling lumabas at patayin ang lahat ng tao. Ikaw ay bata at matapang. Tama ang desisyon ko na sundan ka. Ang paghanga sa iyo ay lampas sa salita. Sundin ang anumang sasabihin mo at gawin ang anumang hilingin mo sa akin. Kahit na, him with exaggerated worship in his eyes, na nagpagulo ng buhok ni Dustin. Tumayo. Talagang darating ang mapagpasyang labanan. At ito ang gagawin. Si Kisley at ang Dean ay 15 grupo sa ang pangkat na may pinakamaliit na bilang ng mga miyembro ay may halos isa. Ang koponan na may pinakamaraming bilang ng mga tao. Siyempre, ay ang koponan ni Alston. Siya, mas marami, 170 sa 15 koponan. 5 sa kanila ang may magulong mahika. Mga kayamanan. Mayroong kabuoang 3 magulong magic treasure sa koponan ni Alston. Si Alston lamang ang kumokontrol sa 2 ganoong kayamanan. At isa sa kanyang kakayahan. Ang mga mandirigma, si Lud, ang kumokontrol sa isa pa. Ang koponan ni Alston ang may pinakamaraming miyembro. At sila rin ang may pinakamaraming miyembro. Magulong magic treasures, sa pangkalahatan. Sila ang ating pinakamabigat na kaaway. Ang plano ko ay iwasan ang pangkat ni Alston at atakihin ang 4 pang grupo na pagmamayari muna ang magulong magic treasures. Ang layunin namin ay kolektahin ang magulong magic treasure ng ibang grupo. Sa ganitong paraan, tataas ang lakas ng ating team bago natin harapin ang Alstons. Pangkat, madali kaming makitungo sa ibang mga koponan sa ganitong paraan. Inilatag ni Dustin ang kanyang mga plano. Lahat ay nakikinig ng mabuti sa bawat salita. Sinabi niya, well,
Kunin muna natin ang magulong magic treasures ng apat na team na iyon. Maganda ang planong ito. Matapos mag-usap ng ilang sandali ay pumayag silang lahat. Great! Lipat na tayo. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Mahigit 160 lupa. Lumabas ang mga dragon mula sa lupa. Dinala nila ang mga ito mula sa bukid. At nawala sa malayo. Ngayon, ang bilang ng mga miyembro ng koponan ni Dustin ay umabot na ng higit sa 160. Marami sa kanila ay mga Diyos ng liwanag mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi nagtagal. Naglalakbay sa ilalim ng lupa. Ang koponan ni Dustin ay nagkaroon. Lumapit sa isang pangkat na nagmamarcha sa lupa. Mayroon silang higit sa 180 tao. Ang kanilang pinuno ay isang malakas na lalaking nakaitim na may galit na galit sa kanyang mukha. Batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Siya ay tila matigas na lalaki. Ito ang target natin. Mag-ingat at makipagtulungan sa isa't isa ayon sa ating nakaraan. Plano. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay kapag tayo ay kumilos ay gawin ito sa pinakamabilis na paraan na posible. Kung hindi, magiging mahirap ang mga bagay kapag pumunta dito ang ibang mga koponan. Tulungan mo sila. Seryosong binalaan ni Dustin ang iba sa ilalim ng lupa bago sila nagsimula ang kanilang palihim na pag-atake. Ngayon, isaaktibo ko ang 5 elements at 4 beasts array I. Set up dati. Habang ginagawa ko ito, makakaalis tayo dito at tapusin silang lahat. Kapag nagsimulang umatake ang array, ito ay magiging sapat na mabuti upang makagambala sila. Masiglang paliwanag ni Dustin. Pagkatapos, nakatuon siya sa pagpapatawag ng Earth Energy. Kinawayan niya ang kanyang kamay upang gumawa ng isang formula at inilunsad ito sa hangin. Sa loob ng radius na 100 milya, ang lupa ay agad na nanginig. Marahas, boom! Walang tigil na pumuno sa buong espasyo ang nakakabinging tunog. 5 batis ng makapal na Earth Energy ang tumalsik mula sa lupa. Ang silangan, timog, kanluran, hilaga, at ang gitna ng lupa ay parang 5 kumukulong mga haligi ng tubig dagat. Ang bawat kolum ng Earth Energy ay may iba't ibang kulay. Sila ay asul, pula, puti, itim, at dilaw na mga haligi para sa silangan, timog, kanluran, hilaga, at mga sentral na rehiyon. Ayon sa pagkakabanggit, ang bawat isa sa iba't ibang kulay na ito kinakatawan ng iba't ibang lokasyon ng 5 pinakamahalagang elemento sa pagitan ng langit at lupa. Malakas na yumanig ang lupa. Ang 5 agos ng makapal na Earth Energy sumabog at sumambulat na parang lava mula sa mga bulkan. Sumabog sila sa hangin at pinunan ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Ang kabuuan. Ang lugar ay agad na selyado at nakalock ng napakalaking enerhiya nito. Dinala. Biglang lumitaw ang 4 na malalaking anino ng mga halimaw sa mga border zone. Sila ang mga anino ng Cyan Dragon, ang puting tigre, ang vermilion bird, at ang itim na pagong. Ang silwete ng mga maalamat na hayop na ito ay lumipad sa langit at umungal. Malakas, lahat ng nakapaligid sa kanila ay nanginginig sa harap nila. Presensya, ang 5 elements at 4 beasts array na itinakda ni Dustin ay ganap na aktibo. Ang partikular na depensang ito na ginawa niya ay hindi lamang maaaring umatake at mapangalagaan sa kanila, ngunit maaari rin itong harangan ang pagsulong ng mga kaaway. Ay silang espasyo, at linlangan sila. Maaari pa itong gumawa ng maraming iba pang mahiwaga. Mga function. Ang impyerno ay nangyayari, na isang makapangyarihan. Nagpanik sila, hindi kaya. Pagbabago. What the hell? Naalarma niyang bulalas. Tumalsik na parang maraming lumilipad na dragon. Ang anino ng 4. Ang mga maalamat na hayop sa abot tanaw ay naging mas tumpak at higit pa maliwanag. Naramdaman niya ang paglubog sa kanyang hukay. Posibleng hindi sinasadyang nakapasok kami. Tanong ni Alston. Salungat. Sa tingin ko lahat ng mga pagbabago dito ay kakaiba. Mukhang may nag-ayos na.
Pakiramdam ko ay tulad ng isang array o isang bagay ay may lamang. Na-activate na. Ito ay malamang. Hilay. Malalim ang iniisip. Siya ay maingat sa kanyang paligid. Kaina-hinala. Na may nangyayari. Ilang milya ang layo mula sa Austin. Ngayon na, sa sandaling ay activate niya ang 5 elements at 4 beasts array. Nakalabas na siya sa lupa na parang sinag ng kidlat. Kasanayan sa paggalaw sa pinakamataas na kapasidad nito. Mabilis na parang multo. Tumungo siya, diretso sa pinuno ng. Siya tulad ng isang multo. At lumitaw. Napakabilis na hindi man lang napansin ng kanyang biktima ng mga pagsabog ay mula sa lupa at pinalibutan ng matipunong lalaki. Ang mga dragon. Mabilis. Arg. Nagpakawala ng takot na dagandong dahil sa purong pagkabigla. Parehong natatakot at galit. Nagpatawag siya ng isang malaking saber na may siyam na jade ring sa kanyang kamay. Ang rings jingled. Paglikha ng isa itong magulong magic treasure. Wala akong pakialam kung sino ka. At hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Patayin kita. Napaungol ang lalaki sa sobrang galit. Ang bakal na saber sa kanyang kamay ay nagniningning na may maliwanag na ningning. Gayun din, patuloy itong naglalabas ng nakasisilaw na banal. Magaan at maraming rune na nauugnay sa kasanayan sa talam. Silang dalawa, kumalat sa hangin tulad ng hindi mabilang na mga alon. Pumunta ka sa impyerno. Inaasahan ni Dustin na gagantay ang kanyang kalaban. Siya ay lubusang naghanda para dito. Kaya naman, pinaandar niya ang maliit na lilang espada at pinaputukan ito sa likod ng ulo ng lalaki. Habang tinutulak niya ang espada, iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamao para magbigay ng sinag. Gintong banal na ningning. Walang tigil na lumaki ang kanyang kamao hanggang sa ito ay ang laki ng isang malawak na bundok. Ang higanteng kamao ay sumugod at pinigilan patungo sa matipunong lalaki na may malaking puwersa. Ilang lihim na kaharian sa katawan ni Dustin ang konektado sa bawat isa. Iba sa kabuuan. Ang walang katapusang magulong enerhiya ay lumundag sa loob ng mga kaharian na ito. Parang tubig na kumukulo. Ito ang nagtulak sa puwersa ni Dustin sa sukdulan. Ang malakas na lalaki ay tumatanggap ng mga pag-atake mula sa harap at likod. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Itinaas niya ang kanyang kamay upang harangan ang lilang espada mula sa likuran. Naramdaman niya iyon. Kumpara sa papalapit na kamao ni Dustin. Tiyak ang maliit na espadang ito. Mas mapanganib at nakamamatay. Ang bawat hakbang na ginawa sa labanan ay mapagpasyahan. At sila ay nasa isang kritikal na sandali. Nagpa siya sina Otis at Hare na sumali sa laban. Nagmamadali silang lumabas mula sa ilalim ng lupa. At isinaaktibo ang magulong magic treasures. Ginamit nila ang mga bagay na ito upang ibagsak ang maskuladong tao. Lumabas din sa pinagtataguan ang iba pang grupo ni Dustin. Naghahanap ng kanilang sarili. Target na labanan. Mayroong kabuoang 3 magulong magic treasures mula sa panig ni Dustin. Ginagamit sa matipunong lalaking nakaitim ng sabay-sabay. 300 Earth Dragon din ang sumali sa kanilang labanan. Dustin, Otis, at ginamit ni Hare ang lahat ng uri ng lihim na kasanayan upang salakayin ang lalaki. Nahuli off bantay. Ang matipunong lalaking nakaitim na ganap na nawala ang pagkakataong lumaban at nataranta. Ang gayong pag-atake ay higit pa sa kanyang kakayahan na makayanan. Ang siyam na singsing na bakal na saber sa kanyang kamay ay hindi makapagbigay ng lakas. Sa ilalim ng magkasanib na kapangyarihang panunupil na dala ng 3 ng kanyang mga kaaway. Magulong armas, naiwas niya ang ilang strike mula sa kanyang mga kalaban bago siya sumuko. Ganap, natamba ang matipunong lalaking nakaitim nang magbigay ng malakas na suntok si Dustin. Sa kanyang ulo kapag siya ay abala. Sumabog ang utak niya dahilan para sa kanya. Mamatay agad. Nahulog sa mga kamay ni Dustin ang 9-ringed steel saber. Patayin silang lahat. Sa sandaling namatay ang malakas na tao. Pinangunahan ni Dustin ang kanyang mga miyembro ng koponan. Walang awa na patayin ang mga nasasakupan ng lalaki. Bumagsak ang kanilang mga kaaway. Kalahati.
Parang mga walang buhay na puppet na sunod-sunod. Dustin ang nagpakita. Bilisan mo. Doon na tayo. May kakaibang naramdaman ang ibang team sa malapit. Mabilis silang sumugod. Patungo sa kinaroroonan ni Dustin. Retreat na tayo. Naramdaman ni Dustin na nalaman ng ibang team ang nangyayari kaya siya. Mabilis na nag-utos sa kanyang mga tauhan na umatras. Nasaan si Dustin? Nasaan ang bastos na iyon? 3 koponan sa malapit ang sumugod sa larangan ng digmaan. Handang suportahan ang kanilang mga kapanalig. Ngunit huli na ang lahat. Dahil nakaalis na si Dustin. Hindi nila nakita kahit isang kaluluwa sa panig ni Dustin. Napatay ni Dustin ang amo natin. Kalahati lamang ng mga miyembro ng pangkat ng maskuladong lalaki ang naiwan na buhay. Sila, lahat ay sumigaw at sumigaw sa kahabag-habag ng mga tinig. Kawalan ng pag-asa na nakasulat sa kanilang mga mukha. Karamihan sa kanila ay nasa state of shock pa rin dahil sa lahat. Napakabilis ng nangyari. Ang kanilang koponan ay dumanas ng matinding pagkatalo. Lahat ng ito ay nagaganap. Isa pang grupo ang naghanap ng para sa kanya ng medyo matagal. Natagpuan. Isang matinding labanan. Papunta na ang ibang teams. Nagsumbong sa kanyang amo. Hinihingal pa siya. Halatang pagod sa pagtakbo. Mula noong siya ay nasa A. Sa wakas ay lumitaw si Dustin. Oras. Hindi tayo pwedeng malate sa mahalagang bagay na ito. Kung makarating din tayo doon. Huli na. Maaaring wala nang natitira pang mahalagang bagay. Sa lalong madaling panahon. Hindi inaasahang kinuha. Napakabilis na walang nakapansin sa kanila. Whoosh! Lupa. Pagkatapos, ang espada ay sumugod patungo. Parang multo ang lumitaw sa likod ng lalaki at tinamaan ito. Sa impyerno, direksyon tulad ng 2 sinag ng kidlat. 2 makapangyarihang magic treasure. Ay, hindi man lang maproseso ang nangyayari. Pero, parg, kinuha na ng lalaki. Ham! Sabay-sabay. Inilabas niya ang isang gintong halberd. Na, magulong magic. Nagawa niyang buhayin ang magulong magic treasure. Hindi niya nagawa. Magsikap ng sobra. Inabot ang kamay at kinuha ang ginto. Sandali. Sumugod sina Dustin, Otis, Harry at lahat ng iba pa nilang miyembro ng team. Upang patayin ang karamihan sa kanila. Dustin. Ilang ibang team ang nakarinig ng ingay at para sa kinaroroonan ni Dustin. Inayos niya ang mga ito dito at doon upang bumuo ng isang makapal na niniting na web. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, isang maikling distansya, sila, nagkaroon ng contacting stone na maaaring agad na mag-broadcast ng anuman sila. Tumawid sa, ng mga koponan, malalaman ng mga kalapit na grupo, at agad na sumugod, sa kanilang, umalis, habang nag-uuutaw si Dustin. Mabilis na umatras ang kanyang mga tao at tumakas sa malayo. Malayo. What the hell? Pinatay silang lahat. Pinatay ni Dustin ang mga pinuno ng 2 pangkat na ito. Sa ibabaw nito, ang magulong magic treasure sa kanilang mga kamay ay inalis niyan. Bastard! Hindi ito kapani-paniwala. Hindi nagtagal. Natanggap ni Alston ang ulat na ito. Natigilan siya. Damn it! Dapat naisip ko na ito noon pa. Ang pangunahing layunin ni Dustin ay mag-imbak. Ang magulong magic treasures. Agad na naisip ni Alston ang kanyang mga taktika. Sa mga team, ilan pa rin sa kanila ang may chaotic magic. Kayamanan. Hinampis niya ang kanyang mga kamao. Bukod sa team namin, may 2 pang team na may magulo. Mahiwagang kayamanan. Isang subordinate na nakikipag-usap sa pagitan ng mga koponan ang sumagot. Bilisan mo. Ipaalam sa 2 koponan at hilingin sa kanila na makita ako kaagad. Hindi natin hahayaang nakawin ni Dustin ang magulong mga kayamanan ng mahika mula sa kanila. Bilisan mo. Galit na utos ni Alston. Opo, Ginoo. Isang medium-grade na divine god na nakatayo sa tabi niya ay agad na lumabas. Ang contacting stone. Nakipag-ugnayan siya sa 2 pang koponan na mayroong magulong magic treasures. Sa lumalagong kapangyarihan ni Dustin, hindi nila kayang mawala ang alinman sa magulong magic treasures pa. Sa di kalayuan,
Si Dustin ay naglakbay sa ilalim ng lupa kasama ang kanyang mga tao at pinuntirya ang isa pang grupo na nagmamay-ari ng isang magulong magic treasure. Sa daan-daang Earth Dragons na nakatago sa ilalim ng lupa sa buong lugar na ito. Bilang kanyang mga scout, alam ni Dustin kung ano ang iniutos ni Alston sa kanyang koponan na gawin. Haha, huli mo na nalaman. Ngumisi si Dustin at malamig na ngumiti. Boss, inutusan kami na bumalik at makipagkita sa iba pang miyembro. Walang oras. Sa lupa, isang medium-grade na banal na Diyos sa pangkat na tina-target ni. Biglang nagsumbong si Dustin sa leader nila. Oh, pero bakit? Naguguluhang tanong ng pinuno. Siya ay isang maikling nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ayon sa impormasyong ibinigay sa amin. Nakatuon si Dustin sa mga koponan na may magulong magic treasures. 2 ganoong koponan, nilusob na, pinatay ang kanilang mga pinuno. At ang mga magulong magic treasures ay kinuha na rin. Sumagot ang medium-grade na banal na Diyos, na nagbibigay ng maraming impormasyon. Gaya ng kaya niya. I see. Tapos, balik tayo at magkita-kita tayo sa iba. At saka tayo, magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Maghanda ka sa pag-alis. Hindi nag-aksaya ng oras ang pinuno at nagdesisyon kaagad pagkatapos. Marinig ang pinakabagong balita at lahat ng impormasyong kailangan niya. Ang kanyang, medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha. Napagtanto niya na kung si Dustin na ito. Talagang out there hunting teams na may magulong magic treasures. Team niya, baka makaharap sa panganib kung sila ay sumulong ng ganito. Then right at that moment, may nangyaring hindi inaasahan. Boom! 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 Ang lupa sa ilalim ng mga paa ng pinuno ay yumanig ng husto at pagkatapos ay biglang nabasag. Nawasak ang gitna. Dustin, Poltes, at Hair, kasama ang daan-daang Earth Dragon. Nagmamadaling lumabas at inatake siya sa galit. Si Dustin, partikular, ay dumating mula sa likuran ng hindi napansin. Kumukuha, bentahe ng pinuno na ginulo ng mga pag-atake mula sa lupa. Mga dragon. Ang resulta ay pareho. Ang depensa ng pinuno ay tumagal lamang ng ilang segundo. Siya ay pinatay. Walang awa sa isang iglap. Sa bilis, kaya niyang gumalaw. Ang kanyang buhay ay natapos sa isang iglap. Sunggaban ang aking magulong magic treasure. Bilisan mo at ipaalam kay Alston. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko siyang iligtas. Ito ay isang bagay ng pangangailangan ng madaliang pagkilos bilang aking espiritual. Tuluyan na siyang bumitaw. Gustong sumugod ng mga lalaki. Na ang mga kayamanang ito na ibinubuga ng magkasama ay lubhang nakakatakot na ito. Lumikha ng maapoy na halo sa paligid ng tatlo. Walang madaling makalapit. Ang iba pang miyembro ng pangkat ni Dustin. Pati na rin ang daan-daang lupa. Mga dragon. Biglang sumugod palabas. Kayamanan ay inatake ni Dustin ngayon lang. Milya ang layo. Isa sa mga nasasakupan ni Alston ang nag-ulat ng sitwasyon sa kanya. Nagmamadali. Sa nerbiyos ko. Gusto niya talagang sunggaban ang karamihan ng magulong mahika. Kayamanan. Kung hinihintay mo, bilasan mo at nabaluktot ang mukha habang galit na galit siyang umuungal. Nagsisiksikan ang kanyang mga nasasakupan upang makakuha. Mula sa pabalik sa larangan ng digmaan. Si Dustin at ang kanyang pangkat ay nasa gitna pa rin ng ang laban. Ilan na lang ang natitirang mga kalaban na nagbibigay ng lahat. Bago matugunan ang kanilang pagkamatay. Malapit nang matapos ang labanan at ang mga nanalo ay kilala na. Huli na, ang pinuno ng pangkat na ito ay sa lalong madaling panahon. Ikaw na ang humarap, ligaw na tawa. Sa pamamagitan ng contacting stone ang Divine God na nakatayo sa harap ni Alston ay nagulat na takot sa minsan, mababang buhay. Anong gusto mo? Paano mo itinuturing ang iyong sarili bilang isang bayani? BA5, dahil kaya kitang durugan sa isang daliri. Kahit isang estado ng kabaliwan. Parang baliw siyang umungal sa contacting stone. Siya, hinablat niya ang bato mula sa kanyang nasasakupan. Gustong ihagis ito sa lupa at durugan ito. Ngunit siya, teka lang.
Ipaglalaban kita. Boses galing sa kabilang dulo. Dumating ang mensahe. Sa ilalim ng lupa, inaakay ni Dustin ang kanyang mga tao patungo sa may isa pang team na may magulong magic treasures. Sabi niya sa kanya, miyembro habang mabilis silang naglalakbay sa ilalim ng lupa. Sa oras na ito, biglang natauhan si Alston at napagtanto ang gravity ng sitwasyon. Damn it, may isa pang team na may magulong magic treasure. Bilisan na natin. Doon bago dumating si Dustin at ang kanyang team. Dapat nating pigilan si Dustin ngayon. Baka magsisi tayo kung hindi tayo mag-iingat. Huwag kalimutang ipaalam sa mga kalapit na koponan na magmadali at siguraduhin maglaan ng tutulong. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Alis na. Ipaalam sa lahat ng iba pang mga koponan. Kaagad. Sabihin sa lahat na pumunta doon at harapin si Dustin sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Pagsisikap. Umungol siya ng malakas bago siya sumugod kasama ang kanyang mga tao. Patungo sa kung saan din pupunta si Dustin at ang kanyang team. Parang meron. Magiging bloodbath ngayon. Hindi nagtagal. Natanggap ng lahat ng team ang kanilang mga order. Hindi nagtagal. Ang lahat ng mga koponan at mga tao ay nagtipon at sumugod patungo. Parehong lugar. Sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Dustin kung ano ang balak ni Alston. Siya ay medyo nagulat. Oh, hindi ako makapaniwala na nalaman na ni Alston ang aming diskarte. Mayroon siya. Naisip namin ang aming plano. Well, mukhang kailangan kong baguhin ang plano ko. Kailangan kong sumuko sa pangkat na iyon na may magulong magic treasures para sa pansamantala. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa pag-iisip nito, binago niya ang kanyang ruta at umatras. Pinangungunahan ang kanyang team pabalik sa kanilang headquarters. Magpahinga muna tayo, at pagkatapos ay maaari tayong maglunsad ng isang tunay na malaking pangangaso. Tuwang-tuwang anunsyo ni Dustin. Napuno siya ng panibagong laban. Espiritu, mga Ginoo, tignan niyo ta, sigurado akong mapapadali sa inyo itong tatlo. Magulong armas, tinawag ni Dustin sina Kisley, Maggie, at Bernie sa tabi at binigyan sila ng tatlo. Magulong magic treasures. Namigay si Dustin ng isang 9-ringed steel saber, isang golden halberd, at isang itim na latigo. Tuwang-tuwa si Kisley at ang dalawa pa nang makita sila. Sa labas ng mundo, anumang magulong magic treasure ay magdudulot ng isang mabangis. Makipag-away sa gitna ng mga katamtamang grado na mga banal na Diyos o kahit na ang mga premium grade na banal na mga Diyos. Lahat sila ay sabik na magkaroon ng isang magulong mahika. Kayamanan. Pero ngayon, binibigyan sila ni Dustin ng tatlong magulong magic treasures. Sila, hindi makadama ng higit na pasasalamat sa kanyang kabaitan at pagkabukas palad. Sa huli, silang tatlo ay pumili ng sarili nilang armas. Kisley, pinili ang halberd. Pinili ni Maggie ang steel saber at si Bernie ang pumili ng itim na latigo. Mga sir, mas mabuting bilasan nyo at dalisayan nyo sila sa lalong madaling panahon. Kami, magkaroon ng isang tunay na kakilakilabot na labanan sa kamay. Agad na sabi ni Dustin. Agree tayo. Tara na. Kinuha nilang tatlo ang magulong magic treasures na napili nila. At nagpunta upang linangin sa pag-iisa upang pinuhin sila. Kasabay nito, ang koponan ni Alston at lahat ng iba pang mga koponan na tumugon sa kanyang tawag, ay nagtipon sa isang lugar. Gayunpaman, labis ang kanilang pagkabigo. Si Dustin ay hindi nagpakita doon sa lahat. Ano? Nasaan si Dustin? Hindi mo ba sinabi sa amin na papasok siya dito? Walang oras. Nasaan na siya? Nasaan na ba ang anak ng asong iyon? At hindi ko nakikita eh. Nag-iisang buhay na tao dito. Pabayaan ng sino mang may mahusay na kagamitan. Alston, parang mali yung information na binigay nila sayo. Maaaring lumitaw at mawala ng misteryoso at malaya. Nang madalas at bilang. Magkano ang gusto niya? Sa maikling panahon, tatlo na ang inatake niya. Magkasunod na mga koponan at pinatay ang lahat ng tatlong pinuno. Ang sitwasyong ito ay lumalala at kailangan talaga nating gumawa ng isang bagay tungkol dito bago ito mangyari. Masyadong
At nagpapasama. Nagpunta sila dito na iniisip na ang kanilang alyansa sa kanya. Talagang protektahan sila mula kay Dustin at si Dustin ay magkasama. Ngunit ngayon, ang mga pagkakataong iyon ay tila mas at higit pa. Imposible. Sila ay hindi na pinapatay at tinatalo ni Dustin. Madaling patayin ang medium grade na mga Diyos na Diyos. Hindi natin siya dapat na provoke. Sumasang-ayon sa iyo, sa pag-iisip ng mabuti. Pakiramdam ko siya ay isang kakilakilabot. Diyos ng kamatayan. Realm. Tila madali niyang napatay ang mga divine god. Ang lahat ng ito ay isang piraso ng cake. Nagtipon-tipon ang mga pangkat at nagpalitan ng opinyon at pananaw. Tungkol kay Dustin. Napagtanto nilang lahat kung paano. Shut the hell up. Lahat. Isang biglaang. Isang dumadagandong na dagandong ang dumagundong sa buong Alston sa takot. Biglang nayanig ang buong kapaligiran sa A. Lahat ng mga katamtamang antas na banal na mga Diyos. Ano? Natatakot ka ba talaga sa A? Nahihiya ka sa sarili mo. Sa pamamagitan ng palihim na pag-atake mula pa sa simula. Hindi siya. Nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay hindi bilang oras at huwag manggahas. Ngayon at hindi na siya ay provoke. Hindi niya gagawin. Masyadong walang muwang. Paano ka nagtapos? Huwag na huwag mong bibitawan ang sinuman sa inyo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay hindi. Naputol ang mga titig na parang punyal mula sa kanyang mga mata. Ay ang makiisa sa bawat isa. Na si Dustin ay isang mapagpasyahan at walang awa na mamamatay tao. Iyon ay isang binigay at wala. Huwag mo siyang patayin. Tiyak na gagawin niya. Mas malakas. Lalo siyang nagsalita. Naglalaway ng mga masugid na insulto sa mga banal na Diyos, na ngayon ay mas natakot sa kanyang pagkulog. Natahimik. Alston. Tama ka. Salamat sa pagbibigay ng sariwang pananaw sa ito. Isa kang mahusay na pinuno. Sa wakas, ang lahat ng mga koponan ay sumang-ayon kay Alston at ang kanilang moral ay pinalakas. Muli, pagkatapos, tinipon ni Alston ang mga pinuno ng bawat pangkat upang pag-usapan at muling ayusin ang kanilang mga plano at estratehiya. Samantala, sa punong tanggapan ng pangkat ni Dustin, ginawa nila makabuluhang pag-unlad. Haha, sa wakas, nakarating din tayo. Nakumpleto ni Kisley, Maggie, at Bernie ang kanilang paglilinang at tumawa ng malakas pagkatapos nilang matagumpay na pinuhin ang tatlong magulong mahika. Mga kayamanan na natamo noong nakaraang mga laban. Dahil dito, 6 na miyembro sa pangkat ni Dustin ang may kontrol na ngayon sa magulong magic treasures. Bukod dito, sa nakalipas na ilang araw, nagkaroon ng ilang mga Diyos ng liwanag mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo na lihim na nagsasama. Ang pangkat ni Dustin. Dahil dito ang bilang ng kanyang koponan ay umabot sa mahigit 100 at 90. Sa wakas, maaari na nating simulan ang ating patayan. Nakangiting anunsyo ni Dustin. Ang 6 na magulong magic treasures ay nagpatunay na ang kanilang halaga ay labis. Nakakatakot kapag may laban. Haha, I like this young man. Talagang hindi niya ako binaygo. Siya, lumampas pa sa inaasahan ko. Hindi ko siya hinayaang makahanap ng anumang kayamanan lalo na sa mga magic treasures. Layunin. Pero tingnan mo siya. Nakuha pa rin niya ang napakaraming magulong mahika. Kayamanan gamit ang kanyang sariling lakas. Sa talino. Kakayahan sa pag-iisip. O swerte. Magaling siya sa lahat. Sa kanila. Ang kompetisyon na ito ay talagang naglabas ng pinakamahusay sa kanya. Sa kalangitan sa itaas ng Fallen Divine Valley. Isang pares ng malalaking mata ang nakamasid. Dustin. Masayang tawa ang maririnig mula sa may-ari nitong pares ng mata. Lahat. Ang taktika ni Dustin ay parati tayong mahuli. Sa makatuwid, dapat nating bawasan ang distansya sa pagitan ng mga koponan sa 5 milya. Lamang. Sa ganoong paraan, maiintindihan natin ang lokasyon ng isa't isa sa pamamagitan ng ating espiritual na kahulugan. Ang paghahanap kay Dustin at sa kanyang koponan ay dapat na maging maayos. Sa sandaling makita namin siya, sasalakayin namin siya ng magkasama at sisirain siya.
Malakas na inihayag ni Alston para marinig ng lahat ng team. 5 milya ay isang ligtas na distansya. Madali kaming maghahanap sa isa't isa at hindi pwedeng magbanta si Dustin. Tayo. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Magsimula na tayo. Utos ni Alston. Pagkuha ng kanyang mga order. Mga grupo ng mga tao ay nagsimulang gumawa ng kanilang paraan patungo. Ang lokasyon kung nasaan si Dustin at ang kanyang team. Gaya ng ipinayo, nananatili lamang silang 5 milya sa pagitan ng isa't isa. Sila, mabagal at maingat na sumulong. 50 milya naman ang layo ng team ni Dustin sa kanila. Lahat, ang mapagpasyang labanan ay opisyal na nagsimula. Inihayag ni Dustin sa kuta. Isaisip mo ito, dahil mas marami tayo, hindi natin sila kayang labanan. Tumuloy. Kaya dapat natin silang tambangan. Kapag naglunsad kami ng isang sorpresang pag-atake, babawasan namin ang isang bahagi ng kanilang team. At pagkatapos ay aalis kami kaagad. Inilatag ni Dustin ang kanyang mga plano sa kanyang koponan. Wala pa akong narinig na ganyang diskarte sa pakikipaglaban. Kawili-wili. Sumang-ayon silang lahat sa kamangha-manghang diskarte ni Dustin. Kaya, maging handa. Sa bawat pag-atake natin sa kalaban, dapat tayong maging mabilis, kapag nailagay na namin ang ilan sa kanila. Umalis kaagad sa larangan ng digmaan. Hindi natin hahayaang pigilan tayo ng pangunahing puwersa ng kalaban. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Babala ni Dustin. Ayan. I-activate ko na ang mga geography array na ginawa ko para atakehin. Kaaway. Sa sandaling magpanik sila. Maaari na nating simulan ang pag-atake sa kanila. Nagpaalam si Dustin. Nang matapos niyang ipaalam sa kanila ang kanyang plano, tinapakan ni Dustin ang lupang matigas gamit ang kanyang kanang paa upang ipatawag ang earth energy. Pagkatapos, dumagundong ang lupa at bumuhos ang napakalaking earth energy. Mula sa lupa, lumitaw ang mga halimaw. Sabay-sabay, nagtipon ang maitim na ulap. At umihip ang malakas na hangin. Marahas na nanginig ang langit at lupa. Ibong vermilion, ang puting tigre, at ang itim na pagong. Natagpuan sila, sumuntok sa mga koponan. Napunit ang lupa kung saan ang ilan sa mga koponan ay higit sa 400 Earth Dragon sa kabuuan. Ginawa nila ang kanilang daan patungo kay Alston at sa kanyang mga kasama. At usok agad ang lahat. At, Pop ay talagang kapansin-pansin. Hera at Otis, nakaawang ang kanilang mga bibig sa sobrang pagkamangha habang pinagmamasdan ang panoorin mula sa beses ay ang lahat, isang puwersa na dapat isaalang-alang. Maaaring gamitin ng mga tao. Bulala sa pagkamangha. Tama ka, bago sumiklab ang sinaunang banal na labanan. Karamihan sa mga Earth Masters ay nagkaroon na. Biglang nawala. Ang lakas ng loob magdeklare. Pumayag naman si Otis. Nagsasalita ka. 3,000 malaki at maliit. Nakuha ng kanilang pag-uusap ang kay Dustin. Unang pagkakataon na narinig niya ito. Walang nakakaalam. Anong nangyari sa Earth? Habang umiiling siya, maaaring magkaroon ng ganitong talakayan. Paalala ni Hare. Sige, na-activate na ang array. Kaya natin. Kumunat ang kanyang mga kilay at boom! 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 Lumabas ang mga dragon sa lupa. Sumakay si Dustin at ang kanyang mga miyembro ng koponan. Kanilang likod. At sila ay nawala. Milya ang layo. Ang mga anino ng mga mahiwagang nilalang at ang hindi mabilang na mga dragon sa lupa ang nakipaglaban kay Alston at ang mga katamtamang antas ng mga banal na Diyos ay nagmadali upang maiwasan ang 4 na hayop para sa ano ang nangyayari? Isang malakas na array ang na-activate. Kami, nagkagulo ang mga pangkat ng kalaban at mga bagay na nasa malayo. Lumilipad sa himpapawid o sumisid. Ang mga tao ay, sa tingin ito ay ilang uri ng Geomancy array. Puno ng earth energy. Parang ginawa ang 4 na magic beast. Nito, ang mga dragon na iyon. Posibleng may Earth Master. Kaya, baka hindi natin siya matalo. Mahirap gawin. Nakasimangot sa frustration. Iyon ay, matatagpuan lamang sa kataas-taasan.
Maraming prestihiyo. Mas iginagalang sila ng mga tao kaysa sa premium grade. At bihira nilang makuha. Masisira ang mga masters. Kahit na ang Fallen Divine Valley ay mapanganib. Ito. Kaya, talagang hindi ako naniniwala sa iyong teorya. Ito ay praktikal. Imposible. Sinuri ni Alston. Well, may magandang punto ka. Talagang imposible para sa isang Earthmaster na lumahok dito. Kompetisyon. Sumagot si Meredith habang iniisip ang sinabi ni Alston. Huwag magpanik, everyone. Let's fight these things together. Pinalakas ni Alston ang moral ng kanyang koponan. Nang marinig ito, ang katamtamang antas ng mga banal na Diyos ay naglunsad ng mabangis. Pag-atake sa lupa dragons at magic beasts sa kanilang magic. Kayamanan o lihim na kasanayan sa martial arts. Ang mga gintong ilaw ay sumikat sa langit. At ang lupa ay yumanig. Ang distansya sa pagitan ng mga koponan ay 5 milya. Lahat ng tao sa mga koponan. Pinagmamasdan ang likod ng isa't isa. Sa kanilang pagtutulungan, napigilan ni Alston at ng kanyang mga tao ang 4 na mahika. Mga hayop at ang mga dragon sa lupa mula sa pag-aalis ng lahat sa kanila. Haha, alam ko na, bagamat mukhang mabigat ang mga bagay na ito. Tayo. Kayang hawakan ang mga ito nang walang anumang kahirapan. Buong pagmamalaki ni Alston. Nagkaroon ng kahulugan. Pagkatapos ng lahat, ang magkasanib na pag-atake ng maraming medium grade. Makapangyarihan ang mga banal na Diyos. Haha, natakot ako. Muntik na akong mabaliw sa mga bagay na ito ngayon lang. Sila lang talaga. Ang iba pang mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos ay nakadama rin ng kaganhawahan at pagka-relax. Nang na-activate ang 5 elements at 4 beasts array, sila ay agad na natakot sa engranding pagpapakita ng kapangyarihan nito. Sa sandaling iyon, ang lupa kung saan nakatayo agad ang isang team. Bumagsak. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa lupa na may determinadong at madamdami ng makikita sa kanilang mga mukha. Si Dustin iyon at ang mga tauhan niya. Ilipat. Si Dustin ang unang kumilos. Pinaandar niya ang kanyang purple sword. At dirdiretsong tumakbo patungo sa kalaban. Sa ilang segundo, nakarating na siya. Ilagay ang 4 na medium grade na banal na Diyos. Sina Hare, Poltes, Kisley, Magi, at Bernie ang nag-activate ng kanilang magulong mahika. Mga kayamanan sa parehong oras. Ang kapangyarihan ng kanilang mga sandata ay kakilakilabot. Sa likod nila ay mahigit 100 tao sa pangkat ni Dustin. Sila, sinisingil sa kanilang kaaway ng buong lakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasira na ni Dustin at ng kanyang mga tao ang kalahati. Pangkat ng kanilang kalaban. Si Dustin naman. Sa wakas nagpakita na rin si Dustin. Kara, sabay tayong lumaban. Dustin, you son of a bitch. You're dead meat. Sa di kalayuan, namataan agad ng mga tao mula sa ibang team si Dustin. At humakbang palapit sa kanya. Dustin, hindi ka makakaalis this time. Alston uttered na may hindi masabi. Puot, nakita niya si Dustin sa isang kisap mata at bumaril sa kanya na parang palaso. Nakatingin sa mga taong nagmamadaling papunta sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Dustin, mabilis na binigay ang order niya. Umalis. Whoosh, whoosh, whoosh. Bawat miyembro ng pangkat ni Dustin ay naghanda ng husto at mabilis na lamusong. Sa lupa, 200 Earth Dragon ang naghintay sa kanila sa ilalim ng lupa. Boom! 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 Isa-isang ini-mount ni Dustin at ng kanyang team ang Earth Dragons. Tumakas, malayo sa pinakamabilis na kaya nilang puntahan. Lahat sila ay tiwala na hindi sila hahabulin. Ang nahulog. Pinahirapan ng Divine Valley ang paglipad o pagtatago sa ilalim ng lupa. Kung tutuusin, hindi tulad ng alinman sa iba, si Dustin ay bihasa sa paggalugad ng daigdig. Pamamaraan, ang pagtitipon ng mga dragon sa lupa at paglalagay sa kanila sa trabaho ay piraso ng cake para sa kanya. Dahil dito, malayang makakarating at makakaalis ang kanyang koponan. Mula sa ilalim ng lupa. Walang alinlangan na ang kakayahan ni Dustin na makipag-usap sa lupa.
At samantalahin ang Earth energy ay malaki ang naitulong sa kanya. Ito ay ang ultimate trump card upang matiyak ang kanilang mataas na kamay sa panahon ng labanan. Mukhang napunta lahat sa ilalim ng lupa ang team ni Dustin. Anong nangyayari? Imposible yun. Dahil sa mga espesyal na panuntunan ng Fallen Divine Valley. Lumilipad at nagtatago. Sa ilalim ng lupa ay parehong imposible. Paano nila ginawang napakadaling tumakas sa ilalim ng lupa? Ilang katamtamang antas na mga banal na Diyos ang nagmula sa malayo bilang tugon sa ang tawag ni Austin. Sa pag-aakalang matagumpay nilang mahuli siya. Ngunit ang kabaligtaran ng kanilang mga inaasahan ang sumampal sa kanila sa mukha. Lahat sila. Walang magawa habang pinagmamasdan si Dustin na mawala kasama ang kanyang mga tao. At hindi nila siya matagpuan. Nakatingin lang ang lahat sa lupa sa gulat kung saan nawala si Dustin at ang kanyang team sa nakita ko. Hindi nakakagulat na si Dustin ay maaaring misteryosong lumitaw at mawala. Patuloy na naglulunsad ng mga sneak attack sa ating mga tao. Parang kaya niya malayang nagtatago sa ilalim ng lupa kahit sa Fallen Divine Valley. Nagningning ang mga mata ni Austin nang mamulat siya sa realisasyon. Kasabay nito, may nangyayari sa malayo. Nasaan si Dustin? Ang pagsalakay ay umusbong sa mga alon mula sa isang koponan na lumitaw sa harap ng mga kakampi ni Dustin. Gayunpaman, ang lupa sa likod ng koponan ay biglang bumukas. At grupo ng mga tao na puno ng nakamamatay na galit ang sumugod. Mamatay. Sila ay walang iba kundi ang grupo ni Dustin. Tingnan mo, nasa likod mo si Dustin. Hindi masyadong malayo ang tingin ng mga tao. At tumulong. Bilasan mo. Ang pangit ay ni Austin habang nagpapakawala siya ng nakakabinging dagandong at siya ang nanguna. Gamit ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan. Diretsyong lumilipad patungo kay Dustin na parang isang walang kwenta. Wala sayo. Sa impyerno. Lahat ng mula kay Dustin bilang matalim at nakasisilaw na aura ng espada. Parang paboril na kumakalat ng malawak. Buntot, namumulaklak mula sa boom, boom, boom. Nag-activate din ng sarili nilang magulong magic treasures para ay back up siya. Magic treasures at nilunod ang lahat sa nakakatakot na enerhiya. Bawat pulgada ng lugar ay naligo sa pinagsama. Ang kapangyarihang inilabas ng 6 na magulong magic treasure ay ganoon. Kakilakilabot na maaari nitong patayin ang medium grade. Sumasabog sa hangin sa tuwing nahahawakan ng katawan ng sino man ang enerhiya. Pinakawalan ng 6 na magulong mahika. Mahahanap ang awa sa pagkabaliw ni Dustin. Isang laro ng buhay at para patayin siya. Awa. Nagtipon-tipon. Walang lambot sa puso niya para sa mga taong gustong pumatay. Mata. Kalahati ng kanilang kalaban team ay nabawasan ng dugo. Retreat. Retreat na. Pag-atake. Dustin. Sinunod ang utos niya. Silang lahat. Isang huling pag-atake bago sila tumalikod at bumalik sa nagsimula. Malinaw na sinabi ni Dustin ang kanyang plano sa lahat. Napapanahong pag-urong ng mga tao at sa wakas ay nakarating na sa lugar kung saan naroon ang team ni Dustin. At ang dugo ay nanatiling makikita sa lupa. Bawat pulgada ng lugar ay may balabal. Ikaw, papatayin kita. Punatin ka. Kanilang mga saksakan habang siya ay nagpakawala ng isa pang galit na galit. Makapangyarihang mga koponan sa ilalim ng kanyang bandila sa pag-asa na sila. Sinampal siya ng paulit-ulit. Ang inisyatiba at nakakuha ng pinakamataas ay pinatay sa harap niya. Walang bakas. Pumipintig ang buong mukha ni Austin sa kanyang galit. Kahit gawin iyon, masyadong malakas si Dustin. Itong mga kawawa. Higit pa, maaari niyang baliwalain ang mga espesyal na batas sa ang Fallen Divine Valley. Malaya niyang kaya, malupit, nakapatay siya ng maraming tao. Ng kamatayan, malamig na pawis ang bumuhos sa maraming katamtamang grado ng mga banal na Diyos. Pilit nilang sinubukang huwag manginig sa takot. 12-dosenang milya ang layo. Bumukas ang lupa. Boom! 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 Si Dustin at ang kanyang koponan ay nagmamadaling lumabas sa lupa. Pinagmamasdan ang kay Austin. Mga tropa mula sa malayo.
10 milya lamang ang naghihiwalay sa dalawang grupo at pareho silang magagawa. Malinaw na nakikita ang pag-iral ng iba. Haha, Alston. Kumusta sa tabi mo? Nag-enjoy ka ba? Tinitingnan ang napakatalino na gawaing iniwan ko para sa iyo. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa iyo. Nagtipon ka ng napakaraming tao at nagligtas sa akin ng maraming oras. Mula sa pagkakaroon ng paghahabol sa kanila isa-isa. Napuno ng pangungutya ang malamig na tawa ni Dustin at malinaw na naririnig ng mga ito. Si Alston at ang kanyang mga tauhan. Sa inyong lahat, sa una, wala akong problema sa sino man sa inyo at maaaring kailanganin akong maglaan. Ikaw, pero ngayong nandito ka para suportahan si Alston. Wala akong choice kundi pumatay. Kayong lahat, kung gusto mong sisihin ang sino man, maaari mong itulak ang sisihin sa kanya. Siya, inimbitahan kang sumali sa isang nakakatakot na party. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang tenga ang mga panunuyan ni Dustin. Arg! Dustin! Damn you! Stop spouting shit, hindi mo kayang dayin ang lahat. Ikaw ang lumikha ng lahat ng mga trahedyang ito. Lahat, makinig ka sa akin. Sumunod ka sa kanya. Lalong napuno ng galit si Alston dahil sa mayayabang na pag-angkin ni Dustin. Tulad ng isang baliw na lalaki, sumugod siya kay Dustin. Go! Kayong lahat, wala nang babalikan ang sino man sa inyo ngayon. Hindi kanya pababayaan. Anyway, sama-sama tayong lumaban. Tumanggi akong maniwala na hindi namin siya mapapatay. Na may higit sa 1,000 tao na magkasamang humahabol sa kanya. Lumingon si Alston at umungal sa mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Sa likod niya, sa kabila ng kanyang galit, karamihan sa mga katamtamang grado na mga Diyos na Diyos ay huminto para sa isang sandali upang makipagpalitan ng nag-aalangan na tingin sa isa't isa. Tama si Alston. Imposibleng iligtas ni Dustin ang buhay natin pagkatapos ng nagawa na natin sa kanya. Tsaka ang dami naming tao dito. Ano ang dapat nating katakutin? Hindi ba tayo gagawing biro kung kakalat ang kwentong ito sa hinaharap? Habulin natin at tulungan si Alston. Sa wakas, ang lahat ng katamtamang antas ng mga banal na Diyos ay nagkasundo at malapit na sumunod sa likod ni Alston. Punong-puno ng hangin ang hangarin ng pagpatay habang sila binaril kay Dustin na parang mga shooting star.